Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po'y manalangin po at samahan niyo po ako. Diyos naming mahabagin, Diyos naming hari ng hari. Ikaw po ang lumikha ng sanlibutan ito. Kayo lang po ang dapat na purihin, dakilain, sambahin, Panginoon, at tinataas po namin sa lahat ng pagkakataon. Kami po'y humihingi po ng kapatawaran o Diyos sa aming pong karumihan. Kami po'y nagkakasala sa aming pong nasabi, sa aming pong nagawa, maging po sa aming pong mga naiisip, Panginoon. Kaya, o Diyos, kami po'y napapasalamat sa inyo pong patuloy ng pagpatawad sa amin. Ikaw po parati pong nagbigay po sa amin ng paalaala na tuwi-tuwi na kami nagkakamali. Kami po'y lalapit sa iyo at humingi po ng kapatawaran. At yun po ang aming pong isang magandang regalo mula sa iyo at handa mo kami patawarin, Panginoon, sa lahat po ng aming pong pagkakasala sa iyo. Sa umagang ito, nais po namin idulog, Panginoon, ang mga nagkakasakit po, Panginoon, sa buong mundo, lalo na po sa aming pong bansa, Panginoon. Dito sa Metro Manila, Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyo na kami po iyong proteksyonan, o Diyos. Lumulubo, Panginoon, pamilya na po, Panginoon, ang mga nagkakahawaan po ng virus na ito. Kaya, o Diyos, kami po inyo pong lukubin na inyong banal na dugo, Panginoon. Dugo ng ang Panginoong Hesukristo na siya po naghugas doon sa kasalanan ng karamihan, Panginoon. Kami po'y patuloy niyo pong bigyan ng pag-asa. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong paglabas. Maging po, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng paraan paano kami po makapagpatuloy ng aming pong mga trabaho, pag-aaral, sa aming pong paghahanap buhay na kung saan ito po'y mahalaga dahil kami po'y kakain din ng araw-araw, Panginoon. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na patuloy niyong luuban, Panginoon, ng mga pangangailangan. O Diyos na mahabagin, kami po'y dumudulog sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Maging po, dinadalangin po namin ang aming Elder Manny sa kanya pong karamdaman, Panginoon. Pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanya, Panginoon. Kayo po ang umamit po ng mga medisina, Panginoon, na maaari po niyang gamitin, o doktor na magtingin sa kanya, o Diyos, na ito'y patuloy na siya'y gumaling, Panginoon, at ito'y complete, Panginoon. Healing ang aming pong hinihingi para po sa kanya, o Diyos. At saan man po siya, Panginoon, pupunta, ay siya po'y panatag, Panginoon, at siya po'y magaling na, Panginoon. Maging po, Panginoon, sa bawat isa na nagkakasakit, Panginoon, sa aming pong mga miyembro, kami po'y dumadalangin, o Diyos, kami pong patuloy na pag-iingat. Yung mga pamilya po dyan sa compound ng De Leon, Panginoon, sa Santa Lucia, Panginoon, yung Dian family, mga De Leon family, Matre family, yung Open family, dito po sa Galvan family, mga Naing family, magiging po dito sa compound, ina Val, Dina, ina Mylene, si Richard, Panginoon, si Nala Arnie, Panginoon, si Romuel, maging po mga bata, Panginoon. Kaya, o Diyos, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanila ng pag-iingat. Maging po dito sa Kathleen, Panginoon. Dalangin namin ang mga Brunasal family, Panginoon. Ilahi po sila, Panginoon, sa mga virus na ito, Panginoon. Maging kina Ramil, o Diyos, at Ann Aquino, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Lalo na po ito'y malapit lamang sa kanila, o Diyos. Kaya kayo po, Panginoon, na mag-ingat sa kanila pong paglabas-labas, sa amin pong paglabas-labas. Kaya tulutan niyo, Panginoon, ng inyo pong banal na dugo ang siya pong maglukob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kapangyarihan po nito na siya pong magpatuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging po sa kaarawan ni Abe ka noong March 18, kami po nagpapasalamat sa kanya pong kaarawan, Panginoon. Maging po sa mga magdiriwang pa rin, Panginoon, sa kanilang kaarawan. Dalangin po namin, Panginoon, na sila patuloy niyong biyayaan, Panginoon, gabayan, turuan, Panginoon.
at sila po inyo pong patuloy na gabayan, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo, Diyos. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na patuloy na sumasampalataya sa iyo, nakikinig sa iyong salita, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na kayo po ang magpaliwanag sa amin sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Ikaw po ang aming maging gabay, Panginoon, habang kami po'y nabubuhay, Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa iyo lamang po kami nananalig at tulungan niyo po kami paano namin unawain po ang inyo pong mga mensahe, Panginoon. Ikaw po mapurit, maitaas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, muli ito po yung pangalawang linggo nating naka-lockdown. Hanggang March 31 ang nakalagay na GCQ, kaya walang labasan. Yung mga bata 18 below sa bahay lang. Yung 65 po pwede pa, pero 67 katulad ko, hindi na. Pero salamat sa Diyos, narito nakapagbigay pa rin ng mensahe. Kaya purihin po ang bawat isa. Hello po mga kapatid ko na nanonood ngayon. Purihin natin ang Panginoon at sabayan po ninyo ako sa bawat mga talata na tipong babasahin dahil mahalaga po ito sa buhay po natin. Sa lahat po nanonood, magandang umaga po. Purihin ang Panginoon. Kaya dito sa umagang ito, may prinsipyo po tayong pag-uusapan mula sa hango ng aklat ni Jeremias. At dito po ang prinsipyong sinasabi, anyo ng kabanalan. Ang sabi rito, huwag nating dungisan ang bahay dalanginan sa mga pagtitipon at pananambahan ng mga taong nagsasabing sila ay Kristiyano o mananampalataya, ngunit namumuhay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung prinsipyo natin sa linggong ito. At kung meron po kayong mga aklat, banal na aklat o Biblia, basahin po natin ang ating pong teksto. Dito po makitatagpuan po natin sa Jeremias, sa lumang tipan po ito. Jeremias 7, talatang 1 hanggang 8. Kaya kung nariyan na po kayo, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Sa inyo pong titingnan. Dito po sa Jeremias 7, talatang 1 hanggang 8. Ang sabi po dito sa talatang 1, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon at itanyag mo roon ang salitang ito at iyong sabihin, inyong dinggin ang salita ng Panginoon ninyong lahat at nasa Huda na nagsisipasok sa mga pintuang daang ito upang magsisamba sa Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Inyong pagbutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at akin kayong patatahanin sa dakong ito. Huwag kayong sa mga kabulaan ng salita na mangagsabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Sa 5, sapagkat kung inyong lubos na mapabubutihan ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo lubos na magsisigawa ng kahatulan sa isang tao at sa kanyang kapwa, kung hindi ninyo pipighatiin ang makikipanayam, ang ulila at ang babaeng bao, at hindi kayo magbububo ng walang salang dugo sa dakong ito, o susunod man sa ibang mga Diyos ng inyong sariling kapahamakan, ay patatahanin ko nga kayo sa dakong ito, sa lupain na ibinibigay ko sa inyong mga magulang mula ng una hanggang sa walang hanggan. Narito kayong magsisitiwala sa mga kabuluan ng salita na hindi kapakipakinabang. Dito po mga kapatid, sa Jeremias, sa mga panahong ito, ay nagsasalita po siya dahil siya po ay binigyan ng isang salita para palalahanan yung mga Israelita.
Kaya pinagbilinan siya ng Diyos dahil doon sa mga pangyayari sa bayan ng Israel. Dito po, may mga maling paniniwala at pagtitiwala sa loob ng templo. Kasi po yung binabanggit kanina na daang pintuan ay tinutukoy po doon ay templo. Kaya ang sinasabi po dito doon sa talatang ating binasa, ang iglesia o templo o ay tayo po yun, mga sarili po natin, yung pamilya natin at mga taong sumasampalataya ay Jesucristo. Matatagpuan po natin yun sa 1 Corinto 6:19 at saka 20. Sa lumang tipan sa panahon ni Jeremias, ang mga tao ay pumapasok sa templo ni Solomon. Kung makita po natin diyan sa ating pong screen, diyan po yung templo ni Solomon. Pumapasok sila diyan upang manalangin. Ngunit ang sinasabi po doon, hindi po sila tunay na talagang nananalangin. Sila po nagkukunwari lamang kasi ang tingin nila ay ang Diyos ay nariyan lamang at parati pong nakatingin sa kanila at nagpapatawad. Doon sa halimbawa natin doon sa kanila pong paglalakbay bago pa sila umalis doon sa after na umalis pala sila noon sa Ehipsyo. Yung tabernakulo sa ilang ay pinagawa ng Diyos yon. Yung transportable, ibig sabihin na lipat-lipat po yon dahil yun yung Covenant of Ark. Ark of Covenant ang tawag po noon. Tabernakulo na kanila pong dinadala. Nandun po yung sinasabing nananahan po ang Diyos. Kaya inutos ni Yahweh na gumawa ng tulda upang doon siya katagpuin. God revealed Himself in the Holy of the Holiest, na sinasabi nilang ang Diyos ay nananahan sa loob ng tabernakulo. Ngunit paulit-ulit ang paggawa ng mga Israelita sa maraming gawain, binabaliwala ang kabanalan ni Yahweh. Kaya dito po sa Jeremias 7:4, makita po natin dyan, huwag sa mga kabulaan ng salita na nangagsabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Para bang ang tinutukoy po dito, ito po yung sinasabi doon sa kahulugan nito. Inaawit nila itong katagang ito, yung salitang ito, na sinasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo, dahil sinasabi po nila, nariyan lang ang Panginoon at hindi umaalis, patuloy niya tayong iniingatan at pinapatawad. Pero parang walang kahulugan po ang sinasabi po nila doon na mga awit. Kasi paulit-ulit nilang pagbabanggit ng papuri dahil marumi ang kanilang mga budhi. Patuloy na sumasaway sa kalooban ng Diyos dahil ang buong pag-akala nila ang Diyos ay hindi umaalis sa loob ng tabernakulo at palaging nagpapatawad. Kaya mahirap po, Panginoon, mga kapatid, sa kanila yon na hindi nila naunawaan. Sa Jeremias 7:10, dito po isa pong sinasabi po dito ng Panginoon at sabi, at magsisipa rito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito, o sinasabi na templo po yon. Kasi yun ang kanila pong paniniwala noon na ang Diyos naroon lang po sa templo, hindi umaalis, na tinatawag ang aking pangalan. Kaya nga sabi nila doon, kami ay laya upang inyong gawin ang lahat na kasuklam-suklam na ito. Para bang humihingi sila ng pabor parati na sabi nila, patawarin niyo kami sa aming po mga ginagawa, paulit-ulit naman yon. Pero ang Diyos ay talagang nagagalit na po siya sa mga panahong ito. Parang hindi na po niya makikita yung totoong kabanalan ng bawat isa. Kaya yung ating pamagat ng anyo ng kabanalan, ay ito po isa pong bagay na magbibigay sa bawat isa sa atin kung totoo ba tayong talagang sumasampalataya sa Diyos. Pumupunta sa loob ng templo ang mga ito, yung sinasabi po nila, tinutukoy dito yung loob ng templo na nagsisipuntahan sila upang sabihin lang ang mga nais para lamang makita ng tao na pumapasok sila sa loob upang manalangin. Ngunit ang katotohanan ay puro pagkukunyari, pakitang tao lang, inaabuso ang pag-akalang hindi sila itutuwid ng Panginoon o ni Yahweh. Kaya sa mga tagpong ito, meron pong babala si Yahweh.
Dahil po doon sa Jeremiah 7, 14 at saka 15, ang sabi po dito, kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan, na inyong titiwalaan, at sa dagong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa Silo. At akin kayong itatakwil sa aking paningin, gaya ng pagtatakwil ko sa lahat ng ninyong mga kapatid sa buong binhi ni Ephraim. Maliwanag ang bagong tipan, mga kapatid, na sinasabing tayo yung mga iglesia. Kung baga, sanctuary po tayo, kaya sinasabi doon sa New Testament, tayo po yung sanctuary o ang ating mga sarili ay templo ng Panginoon o banal na lugar, at hindi tayo yung nakatayong gusali. Nang ibig sabihin doon, katulad ng mga Israelita, yung building kasi nakikita nila, yung building ni Solomon na naroon lang ang Panginoon, doon sila pumupunta parati. Kaya lahat po puntahan po doon, nananalangin, ngunit puno ng mga masasamang budhi, na kung saan doon sila humihingi ng kapatawaran, na kung saan gumagawa ng mga ritual at gumagawa ng kasalanan. Ito po yung isang bagay na titingnan po natin uli, ha. Kaya't gagawin ko sa 14, sabi po dito, kaya gagawin ko sa bahay na itinatawag ng aking pangalan, na inyong tinitiwalaan, at sa dakong ibibigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa Silo. Ito yung panahon na kung saan po yung Silo, kasi ito yung saan lugar na kung saan si Eli ay siya po yung propeta noon, ngunit yung kanya pong dalawang anak na naroon po sa templo na nagbabantay na bilang pari, ay inaabuso lahat yung mga pumapasok na mga babae. Yung lahat ng kapangyarihan ay parang sila lang po ang meron pong mga ginagawa, at sa kanila pong mga alay ay kanila pong kinakamkam. At doon po si Eli ay isang propeta, isang pari po doon sa panahon sa Huda, ay sinasabihan siya ng mga tao na kung ano ginagawa ng kanyang dalawang anak. At sinasabihan rin naman niya, ngunit matigas ang ulo, kahit sila po ay sinasabi pong sila po ay pari po doon sa sinagogang iyon, sila po ay patuloy na gumagawa ng kasamaan. Na yun po ang tinitingnan ng mga tao noon, mga Israelita, na pumapasok sila sa templo upang doon humingi ng kapatawaran. Dito po ang sinasabi, kasi nasa loob ng gusali. Pero kung ating pong susuriin, mga kapatid, yung ating pong katawan, yun po ang templo ng Diyos. Nananahan po siya. Kaya po mula nung tayo po sinasabi po natin, Panginoon, pumasok ka sa aking puso, sa aking isipan, ikaw po ang manguna sa aking buhay. Iyon po, siya po ay nananahan po sa atin. Tayo po ay naging templo o sanctuaryo ng banal na espiritu. Kaya sa isa pong bahagi na makikita po natin dito, sa mga bagay na minsan hindi nila maunawaan, ito yung mga dahilan na ginagawa kasi ng mga tao noon sa mga naunang century, na ginagawa po ng iba pong mga simbahan. Ito si Martin Luther ang unang nagprotesta, kaya ninais niyang ireforma ang ginawa ng mga pari at obispo ng Romano Katoliko, kasi yun po, mali po yung ginagawa nila. Pupunta noon pang hindi po tayo mananampalataya, makikita naman po natin kung ano po yung ginagawa. Papasok po tayo sa loob ng simbahan, kasi akala po natin naroon lang po ang Diyos sa loob ng simbahan. Doon ka lang mananalangin, umihi ka ng kapatawaran, doon hindi sa tao, hindi sa Diyos. Kasi inaakala po natin na doon po nananahan parati ang Diyos. Pero ang totoo po, tayo po yung church, tayo po yung iglesia, tayo po yung parati pong nakakaalam kung malinis ba tayo o hindi. Kaya sinasabi po dito na habang narito po sa atin ang banal na Espiritu, patuloy po nating purihin, dakilain ang Panginoong Hesukristo. Na sinasabi po dun sa Epeso 2:21,
hanggang 22. Ang sabi po diyan, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal ng Panginoon, sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos na sa Espiritu. Yun ang dalawa pong magkakaiba. Sa 21, yung buong gusali na sinasabi, templo po yun na sinasabi po nila naroon ng Panginoon. Pero dun sa 22, babasahin po natin, itinayo naman kayo, tayo yung itinatayo ng Diyos upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya po, mga kapatid, nais po nating namnamin at unawain po ang bawat sinasabi po dito, kung ano po yung sinasabi po ng mga tao noon, na pag pumasok sila sa templo, na kung tayo din po pumapasok tayo sa malaking gusali o simbahan, naroon po ang Diyos na parati po nating sinasamba, niluluhuran. Ang pananaw at tugon po, titingnan natin, sabi po dito, paano tayo maging saksi sa mundong ating kinagagalawan, na halip sundin ang nagubili ni Pablo kay Timoteo, na iwasan ang mga taong mag-aakay o maging impluensya ng paggawa ng kasamaan. Doon po sa 1 Korinto, Kabanatang 5, talatang 9 hanggang 11, sabi po dito sa 9, isinulat ko sa iyo ang aking sulat na huwag kayong makisama sa mga makikiapid. Ito isinulat ni Pablo para doon kay Timoteo. At sabi po din sa 10, tunay nga hindi ang ibig sabihin ay ang mga makikiapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakim at sa mga manglulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat kung kayo'y kinakailangan magsisialis kayo sa sanlibutan, ang ibig sabihin noon, mamatay na kayo. Ang ibig sabihin noon, kailangan magsisialis na kayo sa sanlibutan ito. Para sinasabi mamatay na kayo, para wala na kayong alalahanin. Dito po kasi tinitingnan natin parati ang kabiling-gabilinan ni Pablo doon kay Timoteo, na marami pong mga kaibigan, kamag-anak na hindi rin po mananampalataya. Ang ibig bang sabihin dito sa sinasabing ni Pablo na lumayo tayo dun sa mga taong ganito, na masasakim, manlulupig, o mananamba sa Diyos-Diyusan, hindi na tayo makikihalubilo sa kanila? Hindi po, mga kapatid. Dahil sa pananaw po ng bawat isa, meron pong mga bagay na dapat pa nating unawain at intindihin. Kasi ang Panginoong Hesukristo din noon ay sa nga panahon siya po yung nag-ministry pa dito sa lupang ito, ay siya po ay nakikihalubilo din sa mga tao. Kaya tinitingnan po natin dito sa talatang 11, databuat, sinusulatan ko nga kayo, sabi po ni Pablo, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, na kung siya mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o maglalasing o manunupig, sa gayo huwag man lamang kayo makisalo. Paano yan? Ang ating mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba natin na sila papansinin? Hindi po, dahil tingnan natin sa pangwakas po dito, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus din ay nakikipag-usap sa lahat ng mga tao. Wala siyang tinuturing, wala siyang pinipili. Nakisalo din siya sa pagkain doon sa mga kahit sino. Kaya nga, doon sa mga makasalanan, yung mga Hudyo noon, yung mga sacerdote, tinatanong siya, bakit siya kumakain kasama yung mga magnanakaw, mga makasalanan? Yun po ang Panginoong Hesus. Siya po yung nakikihalo din, nakikihalubilo, nakikipag-usap sa kanila, nakikikain sa kanila. Hindi ibig sabihin kung ano po, nakikisama po din sa kanila pong gawain. Dito po, pinapahayag niya ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na iwasan po niya o talikdan ang mga taong nakasalamuhan natin, bagkus maging saksi po tayo at ipahayag ang kapatawaran, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan mula kay Kristo Jesus. Pakinggan ang salita ng Diyos, gabay ni Yahweh, pakinggan. Kaya dito po mga kapatid, titingnan po natin na hindi po natin sila tatalikdan, kung hindi po, bagkus ipapanalangin po natin sila. Lalo natin silang lapitan at sila po ating pong pahayagan tungkol sa kapatawaran ng kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Kaya
Dito po tayo po ay magtatapos sa umagang ito at nais ko po kayo pong imbitahan sa isang panalangin. Aming Panginoong Hesus, kami po'y dumudulog sa inyo sa umagang ito. Muli kami po'y humihingi sa inyo ng patnubay na hindi po kami makikisama sa mga masasama, Panginoon. Bagkus kami po ay tulungan po ninyo na patuloy po kami makapagbahagi ng salita niyo, Panginoon. Na yung kabilin-bilinan ni Pablo na kung basahin namin ay hindi po namin maunawaan, na kung ang tinutukoy pala nito ay kami po lalong lalapit sa kanila upang sila po ay mabago, upang sila po ay makatanggap din po ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi po namin sila lalapitan, yung mga magnanakaw, yung magsisip, parating may mga lasinggo, at hindi sila kausapin at parati naming aawayin, ay hindi na po namin sila makakasama sa kaharian ninyo, Panginoon. Kaya amin pong hinihiling sa iyo na bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng tibay ng loob upang maipanawa sa kanila na ang inyo pong pag-ibig ay walang hanggan. Kayo po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, o Panginoon, sa umagang ito, nais po namin ikaw ang patuloy na magpahayag po sa bawat isa sa amin. Na yung po, ang templo ay hindi po yung gusali. Yung bahay pong dalanginan ay hindi po yung naroon po kayo parati, kung hindi. Kami po ay nagtitipon lamang. Kami po yung mga iglesia, yung tunay na church. Kaya, inyo po kaming ginagabayan, tinuturuan, Panginoon, kung paano po kami patuloy na lumalapit po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po patuloy na magpaliwanag sa inyo. Na kami po'y patuloy na makapagpanalangin kahit sa ang dako. Kasi nariyan po ikaw, kasama po namin, Panginoon. Na kami po'y parati pong lumalakad, Panginoon, na kasama po ninyo. At iingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa rin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amin at amin. At ating pong dalangin ang isang benediksyon. Ang pagpapala ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang kipisan po sa amin ng Banal na Espiritu mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po, mga kapatid. Kikita muli tayo. Malapit na po.